Ah, um, there is no legal or constitutional basis for a framework to do or a framework to do that. So I think it is an opinion of a legislator. So I will leave it at that. Hindi pwede hindi pwedeng gawin yun at the moment. To restore the trust of the public daw, SP, sa gitna ng mga issues ng corruption. Well, first of all, and I have vowed already, we will make sure that the budget process, as far as the Senate is concerned, will be transparent and accountable. Everything will be done through the eyes or within the purview of the people, no, of the. Po personally, meron kayong pick for the Blue Ribbon Chair? For the new... Merong- Meron po kayong gustong choice ninyo for Blue Ribbon Chairman? Other than Senator Lacson, there are about 3 or 4 members of the Senate who I think would be able to handle it also. But mahirap sundan din yung footsteps ni Senator Lacson. Ayun nga po, tinanong nga po siya ng isang press na kung meron daw siyang pick kung sino ang nararapat na ipapalit kay Senator Panfilo Lacson. Meron daw mga 4 na napupusuhan siya o napipili na deserving. Ako, para sa akin lang, Senator Tuta, ibalik mo na lang si Senator Marcoleta sa chairman of Senate Blue Ribbon Committee. And Senate President is I'll go for Alan Peter Cayetano. Itong mga taong to is karapat-dapat. Ito, wala silang bias, walang takot. Ito, gusto nila yung panagutan kung sino man yung mga nagnakaw ng mga pera ng ating kababayang Pilipino na nagkanda-kanda hirap at kuba-kuba dito at sa iba't ibang bansa para lang may taguyod ang kanilang pamilya. Wag ngayon po, itong mga kawatan na to, pinagnanakaw lang ang mga pera natin. Diyos ko po, anak ng tokwa. And accountable. Everything will be done through the eyes or within the purview of the people, no, of the public. So that's one. No? And then hopefully the ICI can open to the public its deliberations. You know? That's another. And the most important of all is that the judiciary act well. In other words, may mga ma-prosecute, may mga makulong, at may find Mananagot. guilty yung mga guilty. You know, to make sure that those who are Sagutin ko na yung sinabi mo, Senator Tuta Soto. Ano po, yung makukulong, yung dapat makulong at pananagutan, sino man yung nagkaroon ng kasalanan, di ba? Sabi mo, pag nanakaw. Alam naman na natin Nang tokwa. Ba't pa natin ayaw sabihin na lang sa in public? Huwag na nating pagtakpan tong mga magnanakaw na kawatan na to, na tong presidente natin, at saka tong sila House Speaker dati, at saka tong si Zaldico na sakristan pa naman nung kanyang kabataan. Nako, may takot ka nga sa Diyos nun. Ngayon, wala ka ng takot. Pinagnanakaw nyo yung mga pera namin. Nang tokwa kayo. Yan ba yung transparency at na sinasabi mo, Senator? Bumaba ka na lang sa pwesto mo. Parang awa mo na kami. Naiinip na kami. As soon as possible, gusto na nga namin magpalit ng administrasyon di naman magtatagal kung talagang kayo, kapit ko kayo dyan sa mga pwesto ninyo, mga anak ng toko kayo. Pupunta ulit kami sa EDSA, magrarally ulit kami. Kahit punta ako dun, kahit mainit pa kahit buong araw, pawis na pawis ako. Kahit bumaho pa ako, wala akong pakialam. Basta ako, ipaglalaban ko yung mga kababayan ko na pinagnakawan ng mga pera natin. Ng toko. Hindi po pwede yan. sentenced. Palagay ko doon pag nakita ng mga tao na gano'n na nangyayari, malinaw ang paggamit ng pera nila. Pagnakaw ng pera. Di ba? Malinaw ang investigasyon. Malinaw din ang resulta ng judiciary. What more can you ask for?
Yun ang We want importante. more. So SP, hindi ho option yung pagbibitiw from President to Congressmen na sa sinasabi ni, para daw clean slate, sabi ni Senator Alan. Cannot be an option. What do you do with those who are not guilty? What do you do with those who are newly elected and have no bad records? What do you do with them? Idadamay mo doon sa mga guilty or sa mukhang guilty kung hindi man guilty. Kung meron bang marumi, ba't natin idadamay yung mga malinis doon sa marumi? So I don't know. It's very far-fetched as far as I'm concerned. It's we will be entering. Lumilis na po tayo. Senator Tuta Soto, ang dami mo namang dahilan. Kitang-kita naman, di ba? Ayan na nga yung ebidensya, yung mga taong bayan dyan sa social media. At saka yung mga Senate hearing, anong ginagawa ninyo. Kayong mga nililiis ninyo. Ngayon, sila, yung mga ibang senator dyan na sila Senator Marcoleta, kine-question nyo yung mga witness nila. Nang dahil lang daw sa notaryo. Wala namang sense yung notaryo eh. Nang toko. May sense dun is yung tao, yung witness, nagsasabi ng totoo, yung mga bag na dala-dala nila na dinedeliver sa bahay ni Tamba Bonjing at saka si Saldi Loko-Loko, yun ang maliwanag na kasalanan, Senator Tuta. Ano pa bang gusto mong, ano ba yan? Oh my goodness, my golly wow. And chaos in the political world pagka ganon. Sir, nakausap na ho ba kayo ni Senator Lacson tungkol po dun sa balak niyang resignation? Tinanggap na ho ba yung resignation niya as chairman po ng Blue Ribbon Committee? Salamat po. Hindi, nagkausap kami kagabi. Wala pa kami tinatanggap. Wala pa naman siyang pinapadalang sulat or I think he wants to do that personally. Nagkausap kami kagabi. And ayun, nagkausap kami kagabi. You know, Yun na. Senator Lacson is frustrated. He's not stressed. Or what? Sanay sa stress yun eh. Yeah, pero ang nakikita niya, frustrated because Sanay sa stress o sanay kayo sa mga pagnanakaw? naghihiring siya, may umaangal. Bakit naghihiring? Pag hindi siya naghihiring, may umaangal. Ba't hindi naghihiring? Ano ba talaga? Diba? So, and then I think the way he ran the Blue Ribbon Committee hearings were very good. Kailangan talaga gusto namin na ma-hearing kasi gusto namin marinig yung mga katotohanan. Hindi naman kami nga yung pinagnakawan eh, di ba? Siyempre gusto namin. Sino ba naman ang ayaw? Kayo binabayaran namin kayo yung mga sahod ninyo. Kaya magtrabaho naman kayo. Ibalik nyo sa taong bayan yung mga pinapasweldo sa inyo. Ibalik nyo di sa amin. If you jump, you will jump also. Kung sinabi niyang ito, bumaba na ako sa pwesto, Senate President, anong gagawin mo? You have to support him. Bumaba ka na rin, di ba? Just to show us as you're a good human being. My goodness. Pa-English pa ako, naknang to ako Hindi naman bagay. Ipakita mo na yung karapat-dapat talaga, yung mga ibigay nyo na sa mga taong karapat-dapat. Senate President, ibigay nyo na. Ayaw mo nun, makakatulog ka na ng mahimbing. At least si Senator Ping Lacson, nabawasan na yung kanyang mga balakid sa kanyang isipan pag natutulog. For sure, hindi naman nakakatulog kanya, kahit naman ako siguro eh. Everyday makikita mo sa mga social media ang sinasabi kayong mga pinaprotektahan nyo itong mga kawatan. Di ba? Ng Blue Ribbon Committee. I think that question is best asked of him. I cannot answer for him. Pero sir, anong sense ng majority? We can only hope for the best. Opo, pero sir, ano po ang sentiment, sir, ng majority bloc? Sabi niyo po, you're in touch with them. Ano po ang sinabi nila? Gusto ho ba nilang manatili si Senator Lacson o gusto nilang mapalitan?
Karamihan. Hindi naman ko komentaryo iba pa, pero yung karamihan ay sinasabing nila na baka pwede pa makausap si Senator Lacson. Para po. To stay. Kasama ba yung sa napag-usapan niya? Sinabi niyo po ba sa kanya to reconsider his decision? Hindi, because I was checking on our WhatsApp group, after Senator Lacson and I talked already. It was late in the evening. Last night. Sir, ay, sorry. Hindi pa kayo nakakalata sa senator? Yung si Amy yung 2 days ago nga nag-leave na lang sa group. Kasi nga yun di niya na matiis yung mga parang plastikan na lang yung parang wala namang kasensense yung nangyayari. Gusto ng taong bayan ganito, maghiring-hiring tayo, pero ngayon wala kayong ginagawa, kaya yun napundi na siya, nag-leave na lang dun sa group. Alam yung mga iba dyan, sigurado sila JB gusto na rin tumiwalag, yung 4 niyan sila Villar, dahil nga inaano din sila sa mga kaso-kaso nila, tinitira rin ng administrasyon Oh. Ngayon kung nabawasan kayo, wala na, tapos ng usapan. Gabuhok lang naman ng diferensya sa majority at saka sa minority. Kung tumiwalag yung 4, tapos ng laban. Mas marami sa minority. Ng toko. Sir, meron po kasi mga nagko-comment na kaya raw po aalis si Senator Ping is para hindi na ma-unstabilize yung pong, ma-destabilize yung pong Senate leadership na meron daw pong namumuong coup, parang siya na lang daw yung sacrifice dahil maraming hindi masaya daw dun sa pagpapatakbo niya ng Blue Ribbon. Everybody's entitled to his own opinion, so whatever they say, it's up to them. If that's their opinion. But as far as I'm concerned, and my opinion is, the Senate is stable. Both majority and minority. Masasabi ko I lang. am very sure that the Senate is stable. And we will make sure, under my leadership, we will... Sasabi ko lang, Senator Tuta, huwag kang masyadong mayabang at kampante at baka kainin mo yung salita mo. I believe one of these days, linggo, yan na, tapos na ang laban. So, what do you make of those rumors na merong attempt to unseat you and install a new leadership? Hindi ko alam kung saan nanggagaling alam mo naman dito sa Senado, pagka nanggagaling sa social media yung kwento, hindi ka, madaling kumalat dahil social media, pero I don't see it coming from anywhere. In fact, the other day, nagkausap kami ni Social media is a tool for disarming the magnanakaws, the kawatans. Kaya nga nandito ang social media because of we have the right to, meron kaming karapatan para ipahayag ang aming saloobin na kaming mga mahirap na tao. Hindi katulad ng mga iba na kayo naluklok sa posisyon na yan, wala naman kayong ginawa kundi magnakaw. Kami naman ang kawawa. That's the freedom of social media. Paglaban namin yung mga karapatan namin. Senator Alan, at nababanggit na rin yan Sabi niya nga, siya mismo nagsabi sa akin, wala naman akong kinakausap kahit sino sabi rin niya. And you believe him, sir? And you believe him, sir? Yeah, I believe him. Sir, yung pong napag-usapan ninyo sa majority regarding dun sa leadership po, nag-loyalty check ba kayo or sila mismo kinausap kayo after hearing the story na sa inyo pa rin yung suporta po nila? Nagkakausap-usap naman kami. Pagka mayroong mga lumilitaw na ganyan, I get messages from some of them saying na, ano ba yan, we should listen to that, mga ganun-ganun. Yeah, no need for a loyalty check. Confident, ha? How confident are you, SP, that the majority still... Mamaya. How confident are you, SP, that the majority bloc still supports your Senate presidency? I'm quite confident. But as usual, any senator who is elected into the leadership
only serve at the pleasure of your colleagues, of your peers. So we always leave it at that. But as far as I'm concerned, and as far as I know now, I'm quite confident that we are stable, and the leadership of the Senate is well in place. May interviews kay Senator JV na parang may lumabas sa mga reports na may balak siyang kumala sa majority. May ganun ho bang na sabi po sa inyo? Paulit-ulit si JB, sinasabi niya na nung araw pa yan, rehash daw yan eh. And he was interviewed and quoted that, I think about more than 2 weeks ago, when the issue of the interview of Senator Lacson mentioned about certain insertions of some senators, or almost all like that. Parang ganun yung ginabi. That was the reaction of Senator JV the following day. But after that, when I explained what insertions and amendments are, and how at yun yung mga nabanggit na yun, ay karamihan naman yung amendments, it all settled down. So the issue that is being placed in social media and some mainstream media reports about Senator JB, I am very sure that he will deny it now. You know, he did say that before. But in fact, I was on the phone with him yesterday, telling him about All right. plano ni Senator Lacson. And he was quite worried. Sabi niya, mahirap pag-usapan natin, parang ganun. And then he also, he told me na baka iniisip ni Senator Lacson yung mga nilalabas sa media tungkol sa sinabi ko, baka that influences him. Sabi ni Senator JB, that's an old rehash, sabi niya. Wala akong sinasabing ganun. And I think he talked to, Senator JB called Ping to tell him that. As far as you know, SP, walang kahit sinong miyembro ng mayorya ang kakalas at this time po. Yes, yes. Resignation ni Senator Ping, sino po yung posibleng pumalit? Tsaka itutuloy pa po ba yung mga hearing ng Blue Ribbon? Yung- Kahit mag-resign na si Senator Ping? The Blue Ribbon is always alive as far as the Senate is concerned. Kaya siya lang ang pwedeng mag-motu proprio hearing without a resolution, without a privilege speech, without any bill referred to it. Motu proprio by the chairman. Kaya laging buhay ang Blue Ribbon. Hindi mawawala yan. Hindi nawawala yan. Maaaring na-postpone kuminsan, suspend, but it is always ongoing. Now, if indeed Senator Lacson resigns, his candidate would be a very good, it would be something to consider. Okay. Who is the better candidate? Senate President? Sinong qualified dyan? Ang qualified dyan para sa akin talagang si Senator Marcoleta dahil magaling mag-imbestiga yan Dahil yan talaga kahit na malalim papasukin yan, di ba? Ayan, si Senator Marcoleta, Senator Alan Cayetano, sino pa yung mga galing mag-imbestiga dyan? Hindi kasi pwedeng sila yung, Senator Bato, pwede yan. Dahil Police General yan alangan naman tulad ni Ping Lacson, General din yan dati. Parehas lang sila. Si General Bato, hindi naman magiging mag-graduate yan ng academy kung number one, yan ang pinag-aaralin nila, mga how to investigate, kung paano nila yung salarin, yes, tulad yung yung mga magnanakaw na yan, kung paano nila mapapayas. Dami dyan. Hindi lang si Senator Ping Lacson hindi siya kawalan. Ang maganda lang kay Ping Lacson, hindi niya na nga natitiis yung konsensya niya. Kaya bumaba na lang siya. Kumbaga sacrifice na lang na para lang dito sa case na to, para hindi na nakatulog na siya at ma-resolve na rin yung case na to. At makulong na yung dapat makulong. Kasi tagal na ito, gumagastos lang tayo ng mga pera dyan sa mga Senate Blue Hearing. Daming pinapakain, daming mga binabayarang media. Di ba? Pera namin ng taong bayan. Di nyo na lang kami bigyan ng ayuda. But we will leave it up to the members of the majority. We'll talk about it first. We'll cross the bridge when we get there. Pero sir, yung flood control investigation, ipagpapatuloy pa rin po ba?
Siyempre, kung ano yung mga dapat maipadala na namin. Ano? Meron kami mga nakakuha na eh. Marami ng informasyon na nakuha eh. Ang importante sure, dito, ipadala ito sa ICI and the DOJ so that they continue with it DOJ, can aid wala them tayong tiwala. in their the performance of their mandates. Laking tulong yun, palagay ko, sa kanila. SP, kayo po ba personally, meron po kayo... Sir, nasa harap na ako. SP, kayo po personally, meron kayong pick for the Blue Ribbon Chair? For the new... Meron po kayong gustong choice ninyo for Blue Ribbon Chairman? Other than Senator Lacson? Well, there are about 3 or 4 members of the Senate who I think would be able to handle it also, but mahirap sundan din yung footsteps ni Senator Lacson. Sir, itong mga ano lang po, dito parang change of leadership again, tingin nyo outside forces po, meron nang iintriga lang sa Senado? Posible. Malamang may mga nag-iintriga lang sa Senado. Sige, sapagkat pagkausap ko naman yung leadership ng minority, wala naman kaming hindi pinagkakaunawaan eh. Ano sir, political po? I'm sure. Yeah. Meron na kayo? I don't know. Pwede manggaling sa kaliwat kanan niyan, whatever. Hindi na. We should not allow these talks to hamper the work of the Senate. And that's the reason that last week, we decided to suspend the sessions habang wala yung mga agenda na mayroong mga bills pending. Nakita nyo yung mga pending na treaty, pinasa lang muna namin. Then we suspended to allow the budget deliberations and the budget hearings, I should say, to allow the budget hearings to continue without stoppage. Kasi nangyayari, every 3 p.m., because of the session, they have to stop the budget hearings. And the other hearings of the different the committees, because the only way we can get the agenda into the plenary is when the committees are done and are ready to report out the bills. One thing that I'm sure not a lot of people are aware of, or there are few who are not aware of the fact that the Senate works on committees, through committees. The Senate works through committees. We don't... Ay, wala nang patutsada pa, Senator Tuta Soto. Nako, daming tutsada pa. Ang gusto namin, hearing. Pakinggan namin yung mga anong nangyari sa mga pera namin, kung saan dinala ng mga kawatan, ng mga buhayang yan, mga nagsasilakihan ng mga tiyan ng mga buhayang yan. Yun ang gusto namin, dami ng patutsada, straight to the point. Yun naman ang purpose natin eh. Dito, kaya nga dito, nagpa-press conference tayo. I know, alam ko, in-explain mo yung mga detail and so whatever, Pero ang gusto ng taong bayan, gigil na kami, sabik na kami, na merong mga hearing para naririnig namin yung mga interaction ninyo. At napapanood namin kung ano talaga, kung saan talaga yung napupunta na yung hearing saan na to. Ganun po ang gusto namin, ang sigaw ng mga mamamayan. Hindi nyo ba nararamdaman, Senator? Mga Pilipino, mainit sila. Gusto nila mag-people power talaga eh. Kung gusto talaga nila yan. Anytime, maybe one of these days, 2 days, 3 days, di nyo alam. Baka mamaya biglang mag-people power eh. Nako. Na hindi na nila mahintay yung mga hearing na yan. Nako, ng tokwa. Work. And in this case, because of the single most important piece of legislation to be passed, the budget, the GAA for 2026, we should be very clean, other than what happened in the 2025 budget. I think it needs our full attention, and that is the reason that in this suspension of the final week of the sessions and into the break is only as far as both houses are concerned. But as far as the Senate is concerned, it is a working break because of the budget hearings and the committee hearings. Ayan.
Approve nyo na po ba yung hiling ng House na sa October 30 na kayo mag-adjourn? October 13, Yes, sir. they sent me a notice, and that is prescribed in the Constitution, na kapag merong nag-adjourn na isang house, kailangan merong 3 days notice yung isa kung siya ay mag-a-adjourn ng maaga or mag-a-adjourn ng delay. The maximum allowed is 3 days. And that is the reason that they Iinip na kami, Senator. will adjourn on the 13th, but we will adjourn on the 10th. Okay? Hihintay na kami. Ngayon, Pagbabago. okay, yun. Now, why are they adjourning on the 13th? And this is, of course, born out of my talks with Speaker Boji D and their majority leader and their minority leader and the chairman of the appropriations, si Congresswoman Representative Swansea. Ang napag-usapan is they will not be given by the President the certificate of urgency. So they needed that instead of passing on second reading on the 10th and passing on third reading on the 10th. Because they can only do that if there is a certification of urgency by the President. The President does not want to certify the budget as urgent so that there will be time to go through the budget in at least 3 days para mabasa mabuti kung tama lahat yung pinapadala. I think that is the thinking itself. People power, people power. Ay, nako. Anak ng tokwa talaga. Oh. Ang babagal talaga kumilos ng mga to. Puro na lang pa-pogi, pa-interview. Mas maganda, Titizen, doon ka na lang sa Itbulaga para maibigay mo na yung pwesto mo sa iba, sa mga karapat-dapat. Para hindi na tayo nagsasayang ng laway dito, anak ng tokwa. Buti pa si Ping Lacson, yan talaga, may dignidad, may paninindigan, may prinsipyo. Nakikita niya na ang dami niya ng mga feedback na walang nangyayari dito sa kaso to. Ayan, nag-resign na siya dahil tapos ano pang gagawin natin, di ba? Nagkakalokohan na lang tayo eh. Puro ako tayo dakdak dito, wala naman nangyayari. Yun ang may prinsipyo. Tumawag. Ako ba tumawag o siya tumawag? Teka. No, I sent him a text. I said, can you take a call? He called. No. And then, I said na, ano ba partner yung sinabi mo sa media? Sabi nga niya. Sabi niya, hindi, magsasabi talaga ako sa iyo. Sabi niya, natanong lang ako. Wala. Parang like that, And then, it's very frustrating. Alam mo naman, sabi niya. Ganun yung conversation namin. And the rest of the conversation is private conversation. You should not ask. As far as yung pagbaba from Blue. What is that again? Mukhang magpatawa. Sa pagbaba sa Blue Ribbon. Seryosong Sinasabi niya usapan to. nagpaplano siya na mag-resign. Well, until I receive the letter or he stands up on the floor and says he's resigning, he plans to resign. That's the accurate phrase. He's planning to resign. Pero sa plenary lang po siya pwede mag-resign. Ha? Sa plenary po siya. Pwede siyang sumulat. Pwede rin sa plenary. Pero what will happen is that we will, if he does that on the floor or he sends a letter, the only time he is deemed resigned is when we elect a new chairman. There you go. Di ba? Technically. Dapat sa floor. Unless he says, no, I'm resigning now, and I'm sending the letter now, unless he does that, then bakante bigla yung Blue Ribbon.
Yung caucus po sa Wednesday, SP, doon mapapag-usapan if ever itong pagbaba niya at kung sino yung papalit. Pwede Sino ba? may sabi sa'yo may koko sa Wednesday? Sir, sinabi niyo sa group natin. Sinabi ko ba? Wednesday or Thursday? Ayan, di mo na alam yung pinagsasabi mo. Nakakalimot ka na dahil naghuhugas kamay ka lang eh. Ngayon, ang ginagawa mo lang dito is reverse tactic. Ayaw mong harapin yung katotohanan, ayaw mong sabihin yung katotohanan. Ngayon, nakalimutan mo na yung mga pinagsasabi mo sa mga, ayan, sa mga nasa harap ninyo, yung mga social media. How much more pag nasa na tayo, sa real hearing. You must be, dapat, katiwa-tiwala tayo na leader, Senator. Yun, merong or Thursday eh. No, I'm not sure. Maybe Wednesday. Tinatanong ko muna kung ano yung preferred nung aming mga kasama. You know, I lead by consensus. Alam mo naman tayo, hindi. SP, sorry. Kailangan ko itanong. So sa Friday, wala po tayong ini-expect na palitan leadership sa pag-resume po at sa bago magsara yung mag-adjourn po? Wala kaming ini-expect na ganun. Bakit naman? Sakali po na mag-resign nga po or mag-withdraw sa pwesto si Senator Ping, ano po bang mangyayari doon kila Curly Discaya, kila Bryce Hernandez na nasa under custody? Yan po ang magandang tanong. Galing mo. Yan, nakakalimutan na natin yung mga nangyayari, di ba? Yan nga, biglang inopen na itong reporter na to. Shout out nga pala sa'yo. Yan. Kasi nga, na masyado na tayong na-overwhelm. Nangyari na mga resign na yan, yung mga press interview na yan. Bakit di na lang tayo mag-focus dito sa mga problema ng nangyayari dito sa bansa natin na bilyon-bilyon ang nawala? Kailangan ibalik na sa kaban gobyerno para itong mga perang to magamit na sa mga ghost project na nangyayari na iniiwanan lang dyan nakatiwangwang na parang mga skeleton na kung ano ang sagwa tignan. Mas maganda naman tignan kung yung project is gawa na or yung di ba? Not from Senator Lacson. So they remain in contempt. At saka yun, mas Parang mabuti wala pa na eh. sa DOJ yun at saka sa ICI sapagkat pag kailangan sila, hinihiram lang sa Senate, nagpapaalam na sa akin. And I informed the Blue Ribbon na pinapadala sila ron para iniimbestigahan tapos babalik dito. Kung wala na yung contempt nila, baka mahirapan tayong hagilapin sila pag kailangan sila ng DOJ. Sir, sabi po ni Senator Lacson, dun sa supposedly hearing po, sir, maaga pa. Sir, sabi ni sabi ni Senator Lacson, sir, dun sa sana ay hearing on Wednesday, na-cancel lang po. Meron siyang tentative na Huli ka, listahan po ng Balbon. imbitahin and kasama doon sina Congressman Zaldico and Congressman Romualdez. Sir, kung itutuloy ang investigation, are you inclined to sign the invitation? Yan ang magandang tanong ulit. Dalhin nyo na yan, yung mga malalaking isda sa Senado. Yan ang gusto naming mapanood at mapakinggan yung mga salaysay nila. Hindi yun, kung wala na tayong balita kila Tamba Bonjing kung saan na pumunta. Walang tokwa. Baka nga ito, nasa ibang bansa na. Pagka may hearing ngayon, naghahanapan na naman tayo. Wala na naman nangyari. Tokwa ang garapata. Kakalokohan lang eh. Po. We will leave it to the mahirap Yan ang sinasabi ko eh. Di ba? mahirap manghula ng pwedeng mangyari. So we leave it to the new chairman if there's going to be invitations. But as far as I know, I was not aware of that really. Ang alam ko, kaya biglang sana tumatawag ng hearing, request ni Senator JB. Meron silang mga district engineers or mga DPWH employees na gusto niyang ipaimbita. Yun ang pagkakaalam ko. Pero sir, announce Kasi saldi ko, paano mo imbitahin yun? Nasa ano? Wala na, Nga, sir, pinakawalan pag sa hindi ako. po na-serve yung invitation, sir, is that would be followed by daw po with the subpoena and Usually, arrest. kung medyo naman tayo, kung usually invitation. Pag hindi inono ni invitation, show cause, order. Maganda explanation, wala kang magagawa. Hindi maganda explanation or hindi natin gusto yung explanation, then subpoena kasunod. Pero sir, announced na po rin ni Senator Lacson last week sir, na iimbitahin po sina Congressman Zaldico and
Congressman Romualdez. So, Ganun ang procedure nun. If that is, if it will push through or if it would have pushed through. pero sir, pa rin si Congressman Romualdez, Congressman Saldico is no longer. So, Parliamentary ethics na pwedeng pagdaanan doon. Isaldi ko, hindi na. Opo. Wala ng parliamentary ethics yun. so pag-uusapan niyo pa po, sir, sa majority block kung padadala ng invitation si Congressman Romualdez o basta in-endorse po ng Blue Ribbon Committee, you'll sign? But siyempre kung ano sabihin ng Blue Ribbon Committee. Nag-iingat sa sagot. Can you share yung frustration? Ay, sa sagot niya, nag-iingat kay Romualdez, mga kababayan. Hindi niya talaga To a kaya. certain extent. To a certain extent. Kasi kumisan kasi yung mga hearing namin na kung napapanood nyo naman siguro may mga spurious eh. Di ba? May mga spurious na mga hindi naman dapat na pinag-uusapan sa Blue Ribbon nakakasingit eh. So to a certain extent, I understand his frustration. Okay. Thank you very much. Thank you. Ayan, mga kababayan, nakita nyo naman yung pahayag ni Senator Tuta Soto na artista talaga siya. Galing maglihis ng mga ano. Itong nung tinanong siya tungkol kay Romualdez kung iimbitahan sa Senado, hindi niya masagot, mga kababayan. Hindi niya talaga kaya si Romualdez. Ibig sabihin, hawak siya sa leeg ng mga kawatan, mga kababayan. Karapat dapat na maging Senate President, mga kababayan. Ang talagang may paninindigan na dapat yung mga tumayong Senate President, yung may mga panindigan. O ayan po, mga kababayan, yung Senate press conference ni Senate Tuta Soto. Maraming salamat po. Huwag niyong kalimutan mag-share, like, and subscribe nang sa ganun, mga kababayan, napapanood ito ng mga kababayan natin dito at sa iba't ibang bahagi ng mundo, mga kababayan. Maraming salamat po. News That Matters. God bless.